Isang mapagpalang hapon sa lahat. Bago tayo dumako sa pagtalakay sa ating paksa sa araw na ito, tayo muna'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming dakila at makapangyarihan, mahal naming Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo, ika'y aming pinupuri at sinasamba. Panginoon, kami buong pusong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkasala, sa isip, gawa at maging sa salita. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa patuloy mong pagtugon sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ama, kami dumudulog ngayon sa iyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Ang iyong gabay ay aming hinihingi, lalo na sa pagsisimula ng aming klase ngayon. Pagkalooban ninyo po ng sapat na kaalaman at kakayahan, kaming mga mag-aaral nang sa gayoy aming maunawaan ang aralin sa hapong ito. Sa lahat ng ito, kami sumasangguni sa iyong kalooban, kami nananalig at naniniwala sa iyong kapangyarihan. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manunubos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating masigasig at kapitapitagang guro, Binibining Maria Edna Porras, at sa aking mga masisipag at matatalinong mga kamag-aral, isang maligayang pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Christine Nicole Idana, ang inyong tagapag-ulat sa hapong ito, at isa na namang paksa ang ating pag-aaralan at ito'y tungkol sa pagkakaiba at baryasyon ng wika. Pero bago ang lahat, bilang pamukaw siglang gawain, inaanyayahan ko ang lahat na sagutin ang katanungan na inyong makikita sa inyong screen sa pamamagitan ng pag-drop ng hindi bababa sa 3 emoji o emoticon. Again, inaanyayahan o hinihikayat ko ang lahat na sagutin ang katanungan na inyong makikita sa inyong screen sa pamamagitan ng pag-drop ng hindi bababa sa 3 emoji o emoticon. Mahusay! Hangad kong kayo'y nasa malusog na pangangatawan at maayos na kalagayan ngayon. Naway ang lahat ay masaya at nananabik sa isa na namang makabuluhang diskusyon sa hapong ito. Nauna nang naitalakay ng aking kagrupo na si Binibining Ruby ang tungkol sa variety ng wika. At bilang pagpapatuloy, ating pang palalawigin ang ating kaalaman hinggil sa dimensyon ng wika. Hayaan niyo munang basahin ko ang introduksyon ng aking pag-uulat. Maraming kahulugan ang wika. Napakahalaga ng wika sapagkat ito ang pangunahing instrumento nating Pilipino upang maipahayag o maiparating ang ating saloobin, ideya at opinyon sa kapwa natin. May kakayahang pagbuklurin ang wika ng isang bansang napagitnaan ng sigalot at kaguluhan pati na rin sa katauhan. Ang wika ay isang sistemang komunikasyon na madalas ginagamit ng tao sa isang partikular na lugar. Ito rin ay bahagi ng pakikipagtalastasan at kalipunan ng mga signo, simbolo, tunog at mga karugtong na batas para maipabatid ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang sistemang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa paraang pasalita at pasulat. At yun nga, meron tayong dalawang dimensyon ng wika. Ito yung dimensyong geographical at ikalawa ang dimensyong sosyal. Kapag ito ay batay sa pananaliksik. At kapag sinasabi nating dimensyong geographical, ito ay tumutukoy sa baryasyon ng wika batay sa katangian nito sa karaniwang
ginagamit ng mga tao sa isang rehiyon o pook. So, ito yung wikang ginagamit ng isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Ang isang wika o mga sangkap nito ay pangkalahatang ginagamit sa isang rehiyon bilang medium sa anupamang uri ng pakikipagtalastasan. Samantala, kapag sinabi naman nating dimensyong sosyal, ito ay tumutukoy sa variasyon ng wikang ginagamit ng mga speech communities ayon sa uri, edukasyon, trabaho, edad, at iba pang panlipunang sukatan. Kapag sinasabi nating speech community, ito yung pangkat na mga taong may pinagsasaluhang mga tuntunin at inaasahan ukol sa paggamit ng wika. Mayroon din naman tayong tinatawag na sociolinguistika na tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang linguistiko ng wika na may halagang panlipunan sa mga taong gumagamit nito sa loob ng isang speech community. At sa puntong ito, palalawakin pa natin o palawakin muna natin ang ating kaalaman tungkol sa unang dimensyon ng wika, kung saan ito yung dimensyong geographical. Yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay nagaganap o nangyayari dulot ng pagkakaiba ng wikang ginagamit sa iba't ibang lugar. At ang variety ng wika na nalilikha ng dimensyong geograpiko ay ang dialect o dialekto. Ito yung variety ng wikang nalilikha sa dimensyong geograpiko at ito ay tumutukoy sa wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o puok, malaki man o maliit. At ayon sa pag-aaral ni Ernesto Constantino, mayroong higit sa 400 o 400 ang dialect na ginagamit sa kapuluan ng ating bansa. At ito yung ilan sa mga dialektos na matatagpuan sa Pilipinas o na makikita sa Pilipinas. Sa Luzon, meron tayong Ibanag ng Isabela at Cagayan, Ilocano ng Ilocos, Pampango ng Pampanga, Pangasinan ng Pangasinan, Bicolano ng Kabikulan, at kung dadako naman tayo sa Visayas, meron tayong Aklano ng Aklan, Antique at Kanlurang Panay, Hinirayan ng Iloilo, Kapisno ng Hilagang Silangang Panay, at Cebuano ng Negros, Cebu, Bohol at iba pa. At kung dadako naman tayo sa Mindanao, meron tayong Surigao nun ng Surigao, Tausog ng Hulo at Sulo, Chabacano ng Zamboanga, Davaoenyo ng Davao, at Tibuli ng Cotabato. So yun yung ilan sa mga dialekto na makikita sa Pilipinas o na matatagpuan sa Pilipinas. Pakatandaan na ang dialekto ay makikilala hindi lamang sa pagkakaroon nito ng set ng mga distinct na bokabularyo, kundi maging sa punto o tono at sa estruktura ng pangungusap. Matapos nating talakayin ang tungkol sa dimensyong geograpiko, dumako naman tayo ngayon sa ikalawang dimensyon ng wika. Ito ang dimensyong sosyal. Sociolect ang tawag sa variety nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Ito ay nakabatay sa pangkat panlipunan. Halimbawa nito'y wika ng mga estudyante, wika ng mga preso, wika ng mga bakla, at iba pang mga pangkat. Sa madaling sabi, kapag sinabi nating sociolect, ito ay tumutukoy sa kolektibong wikang gamit ng partikular na pangkat ng mga tao sa lipunan. At kaugnay dito, ang sociolect ng isang pangkat ng tao ay naiimpluwensyahan ng mga sumusunod na salik. Una, edukasyon. Ikalawa, propesyon. Kung sa usaping edukasyon, kung pag-uusapan natin yung salik sa edukasyon,
makikita sa sociolect ng mga taong nakapag-aral ang higit na sopistikasyon sa pagpapahayag gaya ng pagkakaroon ng mas tamang gramatika dahil napag-aralan ang estruktura ng wika. At sa usapin namang habang kung pag-uusapan natin yung salik sa propesyon, ito yung ginagawa ng propesyon sa wika ng isang tao. Pinayayaman ng propesyon ng isang tao ang wikang gamit niya dahil na ipapasok niya rito ang technical na kaalaman ng kaniyang larang. At eto naman yung mga wikang nabubuo sa ilalim ng sociolect. So, meron tayo ditong nakalagay na estilo ng pananalita. Kapag sinabi natin estilo ng pananalita, ito ay tinutukoy nito yung mga antas ng formalidad ng paggamit ng wika. Karaniwan, naaapektuhan ang formalidad o ng kontekstong kinaroroonan ng mga nagsasalita. Halimbawa, kung ikaw ay nasa isang tawag dito, sa isang formal na pagtitipon. So, syempre, yung wikang ginagamit mo ay nasa antas na formal din. Hindi ka pwedeng magsalita ng informal kasi ikaw ay nasa konteksto na o nasa lugar na kung saan kinakailangan ang formal na pagsasalita. At nakakaapekto rin sa formalidad ang gamit ng wika ang kausap. So, sa formalidad din ng wika, depende ito sa kausap. Kasi kapag kausap natin, halimbawa yung guru natin, so syempre makikitaan na yung paggalang natin sa kanila, yung paraan ng ating pakikipag-komunikasyon sa kanila. Kumpara sa kung kausap lang natin yung matalik nating kaibigan, so syempre kakikitaan kasi ito ng pagiging komportable. So, yung mga wikang ginagamit rin natin ay nakaayon sa kung sino yung kausap natin. So, yun siya. At meron tayong tinatawag na divergence at saka convergence. Divergence, ibig sabihin, kinikilala ang kanyang katayuan o otoridad. So, divergence, halimbawa, yun yung sinabi ko kanina, kapag kausap mo yung guru mo, so kikilalanin mo talaga kung ano yung estado niya sa buhay, kung ano yung katayuan niya. At ibabatay mo yun kung paano yung estilo ng pananalita mo sa kanya. At ikalawa naman, ang convergence. So, kabaliktaran lang ito ng divergence kasi sa convergence, pinaparamdam mo yung pagkalapit o pagiging komportable sa kausap. So, yun nga, yung sabi ko kanina na kapag kausap mo lang yung kaibigan mo o yung matalik mong kaibigan, so syempre, pinaparamdam mo sa kanya sa pamamagitan ng yung estilo ng pananalita na ikaw ay komportable or parang ano lang, kung siya magbabarkada, chill-chill lang, parang ganun. At so yun yung mga wikang nabubuo sa ilalim ng sociolect. So yung estilo ng pananalita at meron tayong tinatawag na convergence at saka divergence. So magkaiba yun silang dalawa. At ngayon naman, talakayin natin yung ilan sa mga variety ng wika. Una, rehistro. Kapag sinabi nating rehistro, ito yung wikang gamit sa tiyak na konteksto. At meron tayong tatlong uri ng rehistro. Una, situasyonal. Situasyonal yung tawag sa rehistro kung ang rehistro ay akma sa isang sitwasyon. Ikalawa, occupational. Kung occupational naman yung tawag sa rehistro kung gamit ng mga profesional sa kanilang trabaho. Halimbawa, meron kasing mga termino o merong mga salita na dito mo lang talaga, sa larangan mo lang talaga na ito maririnig. Batay siya sa okupasyon o sa profesyon ng isang individual. At pangatlong uri ng rehistro ay ang topical. Ito yung topical yung tawag sa rehistro kung ginagamit ito sa pagtalakay o pag-uusap ng isang paksa. Again, meron tayong tatlong uri ng rehistro. Una, situasyonal. Situasyonal ang tawag sa rehistro kung nakabatay siya o nakaayon sa sitwasyon. Ikalawa, occupational. Occupational naman ang tawag sa rehistro kung yung rehistro ay ginagamit sa kanilang trabaho o sa kanilang profesyon. Yung ikatlo, yung topical. Topical yung tawag sa rehistro kapag
ginagamit ito sa pagtalakay o pag-uusap sa isang naturang paksa. Ikalawang variety ng wika ang jargon. Ang jargon ay espesyal na technical na bokabularyo sa isang larang. So, ito ay gamit sa rehistro upang makilala ang pagiging natatangi ng rehistrong iyon sa sitwasyon, okupasyon o paksang pinanggagamitan nito. At yung panghuling variety ng wika, ito yung balbal. Ito naman yung itinuturing na wikang kalye na ginagamit sa karaniwang usapan. So, ang balbal, ito ay produkto lamang ng wika ng pagkamalikhain ng taong bumubuo ng salitang may natatanging kahulugan. So, halimbawa dito yung mga gay lingo, yung mga lengguwahe ng mga tambay. So, ito yung mga halimbawa ng balbal. Again, meron tayong tatlong variety ng wika. Una, rehistro na tumutukoy sa wikang gamit sa isang tiyak na konteksto. Ikalawa, jargon. Ito ay espesyal at technical na bokabularyo ng isang larang. So, at meron din naman tayong tinatawag na balbal. Ito yung itinuturing na wikang kalye at ginagamit ito sa karaniwan lamang na usapan. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa dimensyon ng wika, dimensyong geographical, at dimensyong sosyal. May mga katanungan? Kung wala na, ako'y mag-iiwan ng isang salawikain. Ang taong may karunungan, di basta-basta malalamangan. Muli, ako ang inyong tagapag-ulat, Binibining Christine Nicole Idana. Naway marami kayong natutuhan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating talakayan. Paalam!